Parang it's not, you are not prioritizing love right now. Pero yeah, because maybe until you healed some sa past past issue mo. But nakikita natin you are more focused on your career, not to be stable financially. O parang sabihin natin, namimili ka rin ng tao na medyo may sinasabi. Namimili ka rin ng tao, Taurus, na parang sabihin natin na kaya kang buhayin, no? Sa mga single yan. So when it comes sa career mo, this is very good news, no? Sa aspeto ng financial stability, yeah, there's a sometimes na hindi mo napapansin o na meron ka na ring na ilang opportunity na dumarating sa iyo. Ito ay dahil sa you are choosing na mas paundarin ang kung anong meron ka. Kung na mas gusto mong payabangin, parang ayaw mo sayangin ang past energy mo. So ang gagawin mo, you will invent more, you will gonna flourish it, no? Which is very maganda 'yan. So may advice din tayo dito nakikita na kasi may Ten of Swords ka rito at Eight of Wands in reverse, no? Ito. So ito is very clear na telling you sa muling pagbangon mo or sabihin natin pagbangon mula sa kahirapan at pagharap sa mga challenge, especially when it comes sa communications, no, to be able to move forward. So parang ito yung recovery mo sa pagka rock to bottom, no? Kasi the Ten of Swords in reverse, that is a good sign, no? Ito ay nangangahulugan ng pagtapos ng isang napakasakit na yugto or sabihin natin napakasakit na journey mo. Napagaling na at ibig sabihin umaahon ka na. It means na you are moving on, no? From the sa pinakamababang punto ng buhay mo, no? Because you're rock at the bottom means ang kasunod lang niyan kaginhawahan, kasayahan, kaligayahan at pagiging stability. So this is hope, parang nakikita din natin you are full of hope na you are about to set free sa dating napakasakit na at you are trying to have some new beginning within you, no? So nakikita natin there's a lot of communications coming to you within 3 months. uh, Lalo na mapapansin mo rin yung mga stagnant na proyekto, makaka-receive ka ng mga komunikasyon, no? Yung mga naantalang proyekto mo dati parang nakikita mo is uusad within 3 months. So when it comes naman sa love advice dito, you need to face yung nakaraan mo, no, to be able to have a new beginning. Kung meron kang dapat patawarin, patawarin mo. Kung dapat kang merong i-clear up things sa persons mo dati, you need to face that, no? Para sa yung panibagong buhay or sabihin natin sa panibagong love na paparating sa iyo kasi naka-stagnant lang sila, paparating na sila sa iyo eh. But anyway, always take care to all the issue regarding when communicating to someone, no? Especially sa karelasyon mo. So make sure na very klaro ka at very direct ka upang maiwasan yung hindi pagkakaunawaan, no? So when it comes to your career, it's very beautiful because of the two of ten of swords in reverse. Now you are awakening or sabihin natin na muli kang bumabangon sa let's say na bankrupt ka dati pero you are doing it right now to be able to to bring back on the path, no? So, yes, there's some project na naantala or sabihin natin mga changes na hindi mo makontrol or hindi mo kontrolado. So the advice is just have some patience, no?
at make some step to be able to have that solutions to all the issue na paparating sa'yo, especially when it comes sa komunikasyon, upang maibalik ang momentum mo, no? So we've seen here the advice, more advice ang nakikita natin. So this coming 3 months, haharap ka sa ilang matinding personal na argumento at possible na pagkabigo. But anyway, meron kang likas na kakayahan na panatilihin ang iyong stability at security. So the key here is yung bumabangon ka mula sa anumang pagbagsak. So matututo kang mag-move on at magiging mas maingat ka sa mga bagong opportunity. So magkakaroon ka rin ng pasensya lalo na kung may mga pagkaantala, at make sure na bigyan mo rin ng pansin ang pakikipagkomunikasyon mo, no, to be able to stay away for disagreement, especially when it comes to your career. At ito ay